nga ba yung kapangyarihan ng salita ng Diyos? Ito yung kapangyarihan ng Diyos na dapat natin malaman. Isipin na nakatayo ka sa harapan na napakaraming tao. Alam na ang pagpapahayag ng iyong pananampalataya ay maaaring magdulot ng pamimintas o pag-uusig. Matapang ka bang ipinapahayag mo ang iyong paniniwala sa ating Panginoon Kristo o nagdadalawang isip ka? Tulad ni Apostol Pablo sa kabila ng pagkakulong at paghihirap at buong tiwala niya na nagpapahayag siya ng Ebanghelyo nang walang kahihiyan. So ano ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob? So kaya nga ito yung ating pagninilay-nilayan, ito yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. So ito yung pinatunayan ng kapangyarihan ng Diyos ng Ebanghelyo, ang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga himala, pagbabago at sagot sa mga panalangin ay nagpapatunay sa katotohanan ng Ebanghelyo na umaakay sa iba sa pananampalataya. So kaya nga ito yung ating pagninilay-nilayan. Sa Romans chapter 1 verse 16, sabi niya rito sa Romans 1 verse 16, na mahalaga na tayo ay nagninilay-nilay ng magandang balita sapagkat for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. So ito yung hindi dapat natin ikahiya sapagkat ang Ebanghelyo ay may kapangyarihan na nagdadala ng kaligtasan sa bawat sumasampalataya. So dahil ito yung nagpapahayag na hindi natitinag na pagtitiwala sa Ebanghelyo. Tulad ni Apostol Pablo, ito yung pagbabagong kapangyarihan ng mensahe ng kaligtasan ng Diyos na magagamit ng lahat ng sinumang sumasampalataya. Ano man ang kanilang pinagmumulan, kaya nga bilang mga mananampalataya, hinihikayat tayo na ang katapangan sa pagbabahagi ng Ebanghelyo at pagtitiwala sa kakayahan na magdala ng buhay na walang hanggan sa bawat sumasampalataya. Kaya nga, ito yung unang dapat nating tandaan. The gospel is power. Ibig sabihin, ang mensahe ng Panginoon Kristo hindi lamang mga salita, ito ay may kapangyarihang baguhin ang iyong buhay, putulin ang mga nakatali or mga hadlang. At ito'y magdadala ng walang hanggang pag-asa sa bawat sumasampalataya. Tulad na lamang ni Apostol Pablo, mababasa natin yan sa Acts chapter 9 verse 1 to 19. Basahin niyo na lamang po, summary lang po yung aking babanggitin. Sapagkat si Apostol Pablo mismo ay dating isang manguusig sa mga Kristiyano, ngunit pagkatapos ng makatagpo niya ang Panginoon Kristo, ang kanyang buhay ay ganap na nagbabago. So ibig sabihin, once na natagpuan natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya ang ating Panginoon Kristo, ang lahat, ang sinumang ay mababago sapagkat ito yung sinasabi na naranasan ni Apostol Pablo na siya'y manguusig ng dating Kristiyano, ngunit nung makatagpo niya ang Panginoon Kristo, siya'y nabago. So ito yung paglalakbay ni Apostol Pablo sa Damasco na sinasabi na isang masigasig na at taimtim na nag-uusig sa mga Kristiyano si Apostol Pablo na nagbabanta sa kanila ng pagkakulong at kamatayan. Kumuha siya ng mga liham mula sa mataas na saserdote na nagpapahintulot sa kanya na aristohin ang mga tagasunod sa daan ng Panginoon Kristo, mga Kristiyano, sa Damasco at dalhin sa Jerusalem. So ito yung gawain ni Apostol Pablo nung hindi pa niya na-encounter ang Panginoon Kristo. Ngunit nung sinabi niya, ngunit ito yung sa habang papalapit na si Saulo sa Damasco, biglang kumislap sa paligid niya ang isang liwanag mula sa langit at siya ay nahulog sa lupa. Narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Tanong ni Saulo, sino ka, Panginoon? Sumagot ang tinig, ako ang Panginoon Kristo na yung pinag-uusig. Inutusan ng Panginoon Kristo sa Saulo na pumunta sa lungsod kung saan sasabihin sa kanya kung ano ang gagawin. So nabulag si Saulo
at kinakailangang akayin ng kanyang mga kasama sa Damasco. So kaya nga sa loob ng 3 araw siya ay nabulag at hindi kumain o uminuman kahit na ano. So dahil dito, ito yung sinasabi na sa Damasco ay isang alagad na nangangalang Ananias, tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, opo Panginoon, sagot niya. Sa verse 11, Acts chapter 9, verse 11. Sinabi niya sa kanya, pumunta ka sa bahay ng Judas at tumawid ka sa lansangan at humingi ka ng isang taga-Tarso na nangangalang Saulo sapagkat siya'y nananalangin. Sa verse 12, at isang pangitay nang nakita niya ng isang lalaking nangangalang Ananias na dumating at pinatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang maibalik ang kanyang paningin. So kaya nga't ito'y sinasabi na sa banal na kasulatan na isang alagad na nagngangalang Ananias ang nakatanggap ng isang pangitain mula sa Panginoon at nagtuturo sa kanya na pumunta kay Saulo noong unang panahon. Noong una ay nag-aalinlangan si Ananias dahil alam niya ang reputasyon ni Saulo sa pag-uusig ng mga Kristiyano. Gayunpaman, tinitiyak ng Panginoon sa kanya na sinasabi ni Apostol Pablo ang kanyang pinipiling instrumento upang ipahayag ang kanyang pangalan sa mga Hintil, sa kanilang mga hari at ang mga tao ng Israel. So ipinahayag din ng Panginoon na magdurusa si Saulo para sa pangalan ng Panginoon Kristo. So kaya nga tulad ni Apostol Pablo, ang mga mananampalataya na pinag-uusig ng mga hindi ka pananampalataya. So kaya nga ito'y sinasabi, ito yung ibinalik ang paningin ni Saulo at bininyagan. Pumunta si Ananias sa bahay na tinutuluyan ni Saulo. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi, kapatid na Saulo, ang Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan habang papunta ka rito, ay isinugo ako upang muli kang makakita at puspos ng Espiritu Santo. Kaagad may naglaglag na parang kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at muli siyang nakakita. So bumangon si Saulo at nabautismuhan at pagkatapos kumain na numbalik ang kanyang lakas. So kaya nga ito yung sinasabi na pagbabago sa buhay ni Saulo. Binago siya mula sa pinakamabangis na mga manguusig sa mga Kristiyano tungo sa isang mga ma-impluwensyang apostol ng pananampalatayang Kristiyano na kilala bilang Pablo. Ang kanyang kwento ng pagbabagong loob ay isang makapangyarihang patotoo sa biyaya at nakapagbabagong kapangyarihan sa pamamagitan ng pakikipagtagpo ng pagtatagpo sa kanya ng Panginoon Kristo. So kaya nga tayo bilang mga mananampalataya, walang sino man ang makakapagbago sa atin. Ang makakapagbago sa atin kung nakatagpo na natin ang Panginoon Kristo.